Double B, Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras mga kapuso, alas 9:04 ng umaga. Ratsada ng mga balita! May init na balitang kinalap ng buong pwersa ng mga Super Radio reporter sa apat na sulok ng bansa. Ratsada ng mga balita! 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 Ngayon ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Abril taong 2026. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ratsadahin na natin ang pinakamalalaki at pinakabago mga balita sa programang Ratsada ng mga Balita. Ako po inyong kapuso, Paulo Villena. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! At ngayon sa detalye po natin mga balita. Sunog sa Commonwealth Market sa Quezon City, kontrolado na. Ayon kay Quezon City Fire Chief Senior Superintendent Dondon Semeliano, alas 6:36 kanina umaga nang ideklarang fire under control ang sunog na nagsimula pasado alas 2:30 kanina madaling araw. Malaking bahagi ng palengke na apektuhan ng sunog hanggang sa ikalawang palapag nito. Patuloy pang inaalam ng mga arson investigator ang pinagmulan ng apoy. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Sitwasyon ng pag-aani ng palay. Inaasang magdaragdag ng katumpas na 5 buwang inventaryo ng bigas ayon yan sa Department of Agriculture. Gayunman, ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, may 3 issue na posibleng makaapekto sa supply ng bigas lalo sa darating na panahon ng tag-ulan. Kabilang dito mataas sa presyo ng petrolyo at fertilizer at inaasang El Nino season sa susunod na 2 hanggang 3 buwan. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Samantala mga kapuso, presyo ng imported na bigas hindi dapat tumaas ayon sa grupong Bantay Bigas. Ayon kay Cathy Estavillo, convener ng grupo, naglalaro ang presyo ng lokal na bigas sa 54 pesos kada kilo o higit pa, habang umaabot naman sa 65 pesos kada kilo ang pinakamahal na imported na bigas. Samantala, pinabulaanan ng Bantay Bigas ang ulat ng Department of Agriculture na binibili nila sa presyong 30 pesos kada kilo ang palay ng mga magsasaka. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Tsansa ng pag-iral ng El Nino sa susunod na 2 hanggang 3 buwan tumaas pa. Ayon kay Analisa Solis, pinuno ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, tumaas sa 70% ang tsansa ng pag-iral ng El Nino sa susunod na 2 hanggang 3 buwan, wala sa 55% noong Marso. Kabilang sa mga senyales ng pagkakaroon ng El Nino ay ang pagbabago ng hangin at malawakang pag-init ng temperatura sa ibabaw ng dagat na posibleng makaapekto sa climate pattern. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! 8 piso hanggang 10 pisong bawas presyo sa kada litro ng diesel, posible sa susunod na linggo. Presyo ng gasolina, maaring hindi gumalaw o tumaas ng piso kada litro. Bata ito sa pagtaya ng mga source sa industriya ng langis. Ayon naman sa Department of Energy, bumaba ang konsumo sa produktong petrolyo sa bansa. Sa kabila nito, patuloy umano ang pagdating ng karagdagang supply ng petrolyo. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Oras mga kapuso, alas 9:07 ng umaga. Pila para sa payout ng ayuda sa taxi driver sa Quezon City, dinoble para mabigyan kahit ang mga wala sa listahan. Hanggang ngayong araw na lang ang bigay ng ayuda sa mga taxi driver. Kahapon dinagsa ang payout ng ayuda sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Ilan pa sa kanila ang sa labas na ng LTFRB nagpalipas ng magdamag. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Samantala mga kapuso, pila ng mga taxi driver na umaasang makakakuha ng fuel subsidy ng LTFRB umabot na hanggang sa Viluna Avenue. Detalye po ng balitang yan mula kay Carlo Mateo. Carlo, pasok. Halos napalibutan na ng mga nakapila mga taxi driver ang compound ng LTO at LTFRB para sa huling payout ng 5,000 pisong ayuda para sa fuel subsidy para sa mga super ng taxi. Inabutan ko pa ang tulo ng pila sa bahagi ng Viluna Street o Viluna Avenue, kumanan sa Malakas at kumanan pa sa Magalang Street
at kumanan muli sa East Avenue. Ganyan kahaba ang pila papasok sa gate ng LTFRB compound habang ang payout ay sa covered court itong LTO sinasagawa. Bigbig ng mga driver ang kanilang driver's license at ang kopya ng prangkisa. Ay nga kay Bang Jojo Primo, nakapilang senior citizen na dito. Alas 2 pa lamang ng madaling araw ay nakapila na siya at umaasang makatatanggap ng fuel subsidy. Marami na rin yung na medyo nakararamdam ng pagkahilo at pagkagutom dahil sa tumitindi na ang sikat ng araw. Ako si Carlo Mateda, GMA Super Radio DCWB Balitang Totoo. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita mga kapuso. Oras natin, alas 9:09 ng umaga. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa 60 pesos and 70 centavos kahapon. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, epekto pa rin ito ng gera sa gitnang silangan. Partikular yan sa bigong negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran para sa tigil putukan, gayon din ang pagsasara ng Strait of Hormuz. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Epekto sa inflation ng pagtataas ng interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi agad mararamdaman ayon sa isang ekonomista. Ipiniliwanag din ni Emmanuel Leyco na dahil itinaas ng BSP sa 4.5% ang interest rate, maaaring bumagal ang paggastos ng mga mamamayan. Maaari naman maengganyong mag-ipon sa bangko ang mga may sobrang pera at huwag munang gumastos. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! 15,000 pisong dagdag sahod inihihirit ng mga pampublikong guro. Ginawa ang panawagan sa kilos protesta ng mga guro na kasapi ng Teachers Dignity Coalition sa bahagi ng Mendiola sa Maynila kahapon. Kinalampag nila si Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y pangako nito sa mga guro ng eleksyon para sa pagpapahusay ng kanilang benepisyo at sweldo. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Dating Congressman Zaldico, may posibilidad na wala na sa jurisdiksyon ng mga otoridad sa Czech Republic ayon yan sa Department of Justice. Yan ang sinabi ni Justice Acting Secretary Frederick Vida nang tanungin ng mga mamamahayag sa Prague. Sa kabila nito, sinabi ni Vida na ginagawa nilang lahat ng paraan para makapulong ang mga opisyal ng Czech kaugnay nito at makumpirma ang naturang impormasyon. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! High-level coordinating team ng gobyerno nakipagpulong sa Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic para sa pagpapabalik sa Pilipinas kay dating Congressman Zaldico. Pagdating sa Prague kahapon, agad nakipagpulong sina Justice Acting Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan kay Philippine Ambassador to Czech Republic Eddie Menyes. Tinalakay nila ang mga legal at diplomatikong paraan kung paano mapapauwi sa bansa si Ko. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, hiniling na mag-inhibit ang Office of the Ombudsman sa pag-imbestiga sa kanya kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Sa sulat ng mga abogado ni Romualdez sa Office of the Ombudsman, sinabi nilang merong preconceived position si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga issue laban sa kongresista batay sa mga nauna niyang pahayag. Tila nagpa siya na umano sa Remulla na usigin si Romualdez para sa plunder kahit wala pang nasisimulang preliminary investigation. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! State witness at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, isiniwalat ang umano'y pagde-deliver niya ng 250 million pesos na commitment fee kay dating Senador Bong Revilla. Sa bail hearing ni Revilla at 5 kapwa-akusado sa kasong malversation sa Sandigan Bayan, sinabi ni Bernardo na personal niyang hinatid ang 125 million pesos sa White House residence noong 2024 at isa pang 125 million pesos noong March 2025. Nagatid din umano ng 250 million pesos na commitment fee sa bahay ni Revilla ang kanyang aide na si Vergel Nino Garcia noong February 2025 pero wala roon ang dating senador. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Samantala, mga ari-arian ng isang prominenteng mambabatas, iniisyuhan ng freeze order ng Court of Appeals. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC,
Saklaw ng freeze order ang 25 bank account at 10 insurance policies na nakarehistro sa hindi pinangalan ng mambabatas. Sinabi pa ng AMLAC na inisyuhan din ng freeze order ang mga ari-arian ng isang umano'y business associate ng mambabatas at isang corporate entity dahil sa kaugnayan umano nila sa anomalya sa mga flood control project. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Dating Police Colonel Regina Garma, tatay yung testigo sa paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Trillanes, nakarating sa kanya ang impormasyong ito dahil ang kampo niya ang nauna naghain ng komunikasyon sa ICC tungkol sa umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas. Hindi pa tiyak kung tungkol saan ang magiging testimonya ni Garma. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Magbabalik pa pong ratsyada ng mga balita mga kapuso. Oras natin alas 9:14 ng umaga. Labanan ng fake news dapat totoo. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Nagabalo tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. EDSA Ortigas flyover. Isinilalim sa safety check ng DPWH matapos masunog ang isang bus kagabi. Detalye ng balitang yan mula kay Christian Manyo. Christian, pasok.
Nagsagawa ng safety check ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa EDSA Ortigas Flyover. Ito'y matapos masunog ang isang bus sa lugar pasado alas 6 ng gabi kahapon at abuti ng apoy ang railings at gilid na bahagi ng tulay. Ayon sa DPWH, layunin ng inspeksyon na siguraduhin ligtas ang tulay para muling daanan ng mga motorista. Agad din naman binuksan ang tulay matapos ang ginawang safety check at matiyak na walang bahagi ng tulay ang napinsala o banta sa kaligtasan ng mga dumadaan sa lugar. Sa inisyal na impormasyon mula sa mga otoridad, galing Bulacan ang bus at patungo ng Cavite nang may bigla umanong sumabog at nagliyab sa likurang bahagi ng gulong. Ligtas naman ang driver at walang ibang nasaktan sa insidente. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWD, Balitang Totoo. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Balik po tayo sa ratsyada ng mga balita mga kapuso. Oras natin, alas 9:19 ng umaga. Mga umunoy co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kinakaharap niyang kaso sa International Criminal Court, inimbestigahan pa at hindi lilitisin ayon sa isang ICC Assistant to Counsel. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ilan sa mga ito sina dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa, dating Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo, at dating Davao City Police Chief at dating MPD Director Vicente Danao. Nangangahulugan naman ito na pwede ring magpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga kasabwat. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iaapila ang pagkumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa lahat ng kaso laban sa dating Pangulo na nagbibigay daan sa kanyang paglilitis. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na hihingi nila sa Pre-Trial Chamber 1 na payagan silang iapila ang desisyon. Ang desisyon ay tinawag ni Kaufman na lubhang kakaiba at mahirap intindihin dahil hindi lohikal ang iginit ng pre-trial chamber na hindi kailangang magkaroon ng unnecessary details sa mga kaso na masyadong espesipiko at maaaring magbigay na limitasyon sa paglilitis. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Bureau of Internal Revenue, susunod sa probisyon ng batas kaugnay ng pagbubukas ng kahon na naglalaman ng income tax return at financial records ni na Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. Matatandang isinumite ang mga dokumento alinsunod sa ipinalabas na sabina ng komite pero hindi binuksan ng kahon na naglalaman nito batay sa panuntunan kaugnay ng confidentiality. Paliwanag ni Attorney Brianna K. De Los Santos, tagapagsalita ng BIR. Batay sa probisyon ng tax code, maaari lang itong isumite alinsunod sa hiling ng Kongreso kung gagamitin in aid of legislation o pagpasa ng batas at gagawin ng pagbusisi sa executive session. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Programang Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang, inilunsad sa Batangas. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng tig 200,000 piso ang lahat ng mahigit 42,000 na barangay sa bansa. 100,000 piso sa nasabing halagang ay gugugulin para sa magamit ng barangay. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Mga nagdududa sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos, kakarampot ang isip ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Nilitan niya pa ni Recto ang mga aktibidad sa mga nakarang araw ni Pangulong Marcos na tinawag niyang Master of Multitasking. Sinabi ni Recto kasunod ng utos ng Korte Suprema na magkomento ang Malacanang sa petisyong humihiling na ilabas ang medical record ng Pangulo at sumailalim ito sa physical at mental examination. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Dating presidential spokesperson Harry Roque naghain ng petisyon sa Court of Appeals kaugnay ng kanselasyon ng kanyang pasaporte at pagturing sa kanyang pugante. Batay sinilabas sa pahayag ng tanggapan ni Roque, naghain sila ng petition for certiorari upang humiling ng temporary restraining order para ipatigil ang implementasyon ng ruling ng Pasig City Regional Trial Court. Iginit ng kampo ni Roque na walang legal na basihan ang pagkansela sa kanyang passport at pagdeklara sa kanya bilang pugante na may tuturing umanong paglabag sa kanyang karapatan. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Abiso naman mga kapuso, Pediatric Outpatient Department ng Pasay City General Hospital sarado sa mga pasyente simula sa April 27 hanggang 30.
Sa scheduled advisory na inilabas ng ospital, naritong bigyan daan ang pakikilahok sa Floating Pediatric Society kung saan kinikilala ang Pasay City General Hospital bilang nationally accredited training hospital. Samantala, upang maisaayos ang daloy ng konsultasyon, pinapayo ng mga apektadong pasyente na makipag-ugnayan muna sa outpatient triage para makapag-reschedule ng appointment. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Super Radio DZWB Last Report! May sunog sa San Dionisio, Parañaque City. Detalye ng balitang yan mula kay Christian Manyo. Christian, pasok. Isang sunog ang sumiklab sa residential area sa bahagi ng Diamond District sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City pasado alas 9 ngayong Sabado ng umaga. Sa impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection ng BFP, ito ay nakataas na sa unang alarma at patuloy na nire-respondihan ng mga bumbero. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Super Radio DZWB Last Report! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! 3 sa 4 na linya na EDSA Guadalupe southbound sa Makati City, sarado sa mga motorista dahil sa isinasagawang rehabilitasyon. Hanggang kaninang bandang alas 6 na umaga, bumper to bumper at halos walang galawan ang trapiko sa lugar. Kabila sa rehabilitasyon ang road reblocking at asphalt overlay. Wala pang impormasyon kung anong oras bubuksan ng mga isinarang linya. Kaya naabisuhan ng mga motorista na humanap ng alternatibong ruta para makaiwas sa abala. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! National Bureau of Investigation o NBI lagay na reklamo laban sa 16 na individual, kabilang ang mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor, kaugnay na sinalakay na club at hotel sa Pasig City na umano'y ginagamit sa prostitusyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa 16 na mga sinampa ng kaso sa Pasig Prosecutor's Office ay sina Julie Rose Defensor, tumatayong chairman umano ng korporasyon ng kumpanyang konektado sa Chicago KTV at Blue Hotel, at Miguel Gabriel Defensor na tumatayong treasurer ng kumpanya. Kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa mga ito. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Sa oras na alas 9:26 na umaga, alamin po muna natin ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Nasa linya po natin si Fe Carinan ng MMDA Metro Base. Miss Fe, magandang umaga po. Si Paolo po ito, live kayo sa DCWB. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Paulo, at sa lahat ng nakikinig po ng DZWB. Umpisa po natin southbound ng EDSA. Yung makakaranas po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pituason. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Annapolis. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic. Yung pag-ahon po natin ng tunnel ng show. Ayun, moderate heavy na po. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Cloverleaf ng Guadalupe. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may tramo hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pioneer patungo po dito sa may split po ng Show Boulevard. Pero after kaya bibilis na po ang daloy, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Erming Garcia patungo na po dito sa may intersection po ng Aurora, Cubao. Then after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan southbound. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balara, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora, Katipunan. Moderate traffic naman po tayo dito sa may area po ng Lanuza Avenue. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Moderate traffic po tayo dito sa may Mackenzie Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero after po niya, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Ngunit pagsapit naman po natin dito sa may split or sa may intersection po ng Bonnie Serrano, doon lang tayo makakaranas po ng moderate traffic. Dahil moderate traffic naman po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Katipunan, patungo na po dito sa may intersection po ng University Avenue. Pero after po ng University Avenue, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth.
Miss Then, Fe? yes, sir? Miss Fe, double check lang po namin. Kamusta po ilagay ng trapiko dyan sa EDSA Guadalupe southbound dyan sa lungsod ng Makati? Kasi po sumasailalim po yung sa rehabilitasyon yung 3 sa 4 na linya. Kamusta na po sa oras natin? Yes, sir. Moderate heavy na po tayo after po ng Guadalupe MRT. Patungo na po dito. After po ng Boni. After ng Boni, moderate heavy na po yan hanggang dito po sa may Cloverleaf ng Guadalupe. May Yun impormasyon ang po ba dahilan. kayo kung hanggang kailan po tatagal yung rehabilitasyon o nagpapatuloy po ito sa mga oras na to? Sa ngayon po, wala pa pong kung hanggang kailan po yung rehab nila. Okay. Pero tuloy-tuloy pa rin po yan, sir. Okay, sige po, Ma'am Fe. Maraming salamat po. Makikipag-unayan Yes, po uli kayo sa inyo. Sige, thank you, Sir Pao. Ayan po si Miss Fe Carina ng MMDA Metro Base. Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Ratsyada ng mga balita! Sumainyo 30 minuto ng pinakamalalaki at pinakabagong mga balita. Ako po inyong kapuso, Paulo Villena para sa programang Ratsyada ng mga balita. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ratsyada ng